Praise. Amen. Tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyong mga salita. Totoo nga po, Panginoon, na ang inyong mga salita ay katulad po ng matabang binhi na nailasik sa matabang lupa. Mga salitang ito, Panginoon, ay makita namin ang katotohanan at marinig namin, Panginoon, ang mga bagay na hindi pa namin narinig, hindi pa nakita ng aming mga mata. At ito po, Panginoon, ay mag-silbing kalakasan, pagpapala at tagumpay sa aming mga buhay. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Medyo masyadong konting effect. Hallelujah. Praise. Praise. Hallelujah. Praise. Praise. Hallelujah. Praise. Malinaw po ba dyan? Malinaw? Praise God. Ayan. Ngayong umaga, ang ating pong mensahe ay matagpuan po natin ito sa aklat ni Matthew, chapter 13, verse 10 hanggang 12. Praise God. Ano bang tema natin? Spiritual growth. Medyo ikot natin yung ating paningin dito at ngayon tayo makita ang spiritual growth. At ito po yung ating talakayin ngayon. Bagamat ito po yung 5, siguro mga 2 lang, no? Para matapos tayo kaagad at marami pang mga bagay na ating gawin. Purihin ang Panginoon. Dito po matunghayan natin at makita ang kahalagahan at ang katotohanan sa salita ng Diyos. Praise. Hallelujah. Kulang pa. Kunti pang itik. Ayan. Ubus na. Praise the Lord. Alam niyo po, sa Biblia, maraming mga matatalinong tao. Iba nga sa kanila, hari pa eh. Katulad ni Pilato. Sino nakakilala sa inyo kay Poncio Pilato? Nung makaharap niya si Jesus, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Kung mananatili kayo sa katotohanan, ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sabi ni Pilato, ano ba yung katotohanan? Si Nicodemo naman, na guro ng Israel, ay sabi ng Panginoon sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Ano ang sagot ni Nicodemo? Paano ito mangyari? Nandiyan pa ba kayo? Praise God. Ngayong umaga, gusto po ng Panginoon na makita natin ang katotohanan. Para po ito sa paglago ng ating spiritual. Kaya po yung ating tema ngayon na spiritual growth. No? Ang pagsisimula po ng ating paglago spiritual ay sa pamamagitan ng gumaganda. Pamamagitan ng paningin at pakikinig. Nakikinig ba kayo? Ayan. Hallelujah. Alam niyo po, meron pong 2 hayop na ang tawag po sa kanila mga predator. Kumakain sa kapwa hayop. Ang isang hayop ay agila. Alam niyo po ba na ang agila ay meron po siyang
No, napakagandang katangian. Kasi, malayo po yung marating ng kanyang paningin. Ano po? Kahit medyo, kapag ang agila ay mayroong gustong kukunin o kainin, ano po, malayo pa. Nakikita niya na ang kanyang gustong gawin. Ganon din po sa buhay natin. Kapag tayo ba ay magbasa ng Biblia, mayroon ba tayong mga mabubuting bagay na nakikita dito? Praise God. Ito po yung napakahalaga. Hindi na nga natin dapat titignan yung mga masasamang bagay eh. Yung mga mabubuting bagay na nakikita natin sa salita ng Diyos. At ito po ay matunghayan lamang natin at maunawaan natin kapag nag-grow, lumalago ang ating spiritual na buhay. Malalaman po ninyo kung ano kahalaga ang salita ng Diyos. Mabibigyan po ninyo siya ng panahon, pagmamahal, mapag-uukulan po natin siya ng tamang pansin. Ano po? Kung lumalago ang ating spiritual na buhay. At hindi po ito lalago sa pamamagitan ng ating sariling karunungan. Sa ating sariling kuro-kuro lamang o pag-iisip. Ito po ay lumalago sa araw-araw nating pagbabasa at nakatingin tayo sa mga pangako ng ating Panginoon. Ang agila po o yung eagle ay meron po siyang napakagandang katangian. Dinadala po niya yung alam niyo po ba si Haring David? Si Haring David, habang siya po ay tumatakas sa pag-uusig ni Saul, nakarating po siya sa isang bundok na ang pangalan ay Mount of the Wild Goat. Bundok ng mga wild na kambing. Tinan mo yung katabi mo kung tupa. Sa kanyang pong pagtakas kay Saul, nakarating po siya dun sa tuktok ng the Mount of Wild Goat. At dun po niya nakita, yung mga kambing na ito ay hindi ka pwedeng lumapit kasi nanunuwag sila. At masyado silang mabangis. Nung siya po yung nakarating doon, nakita po niya na sa tuktok ng bundok na yon na tinatawag na Mount of Wild Goat, mayroon isang punong napakataas. At alam niyo po ba yung kanyang nakita roon? Pugad ng agila. Praise God. Ano po? Nang ibig sabihin, ang pag-iingat ng Diyos sa atin ay higit pa sa pag-iingat niya sa kanyang mga tinakay. Sa chapter 43, verse 1 ng Isaiah, ibabanggit natin doon. Sabi niya, Israel, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Dahil ako'y kasama mo. Iingatan kita. So, makikita natin dito na dapat, kapag tumingin tayo sa salita ng Diyos, makikita natin ang kabutihan na gagawin ng Diyos sa atin. Praise God. Ito po isang halimbawa pa lang. Meron pa po isang predator na napakaganda din pong mapagkunan ng halimbawa.
Ano ito? Anong ibon ito? Owl. Sino ba sa inyo nakakita ng owl? Ano yung owl sa Tagalog? Kuwago. May magulang nga ako narinig na lagi sinasabi sa kanyang anak, ikaw talaga, ang ugali mo, ugaling kuwago. Praise God. No? Pero alam niyo po ba, na ang kuwago o yung owl ay meron po siyang kakaibang katangian. Ano po? Ang kuwago, hindi siya makakita pag-araw. Pero maliwanag ang kanyang paningin sa gabi. Ano yung kinakain ng kuwago? Mga daga. Ibig sabihin, nakakuha siya ng kanyang kakainin sa gitna ng madilim na gabi. Kasi maliwanag ang kanyang paningin. Nakita niyo po, kapag maliwanag ang ating paningin, mayroon po talaga itong magagandang bagay na magawa para sa atin. Praise God. Ito po yung mga halimbawa lamang. At hindi lamang malinaw ang paningin ng kuwago sa araw. Mayroon pa po siya isang katangian. Ano yung katangian na yan? Pangdinig. Alam niyo po ba na ang owl ay mayroon po siyang napakatalas na pangdinig. 100 meters, alam niya po na may tao. Ano po? Ito po isang katunayan at katotohanan na ipinapakita po sa atin ng mga halimbawang ito na dapat magiging matalas ang ating pandinig. Praise God. Imagine mo, malayo pa yung tao sa kanya. Hindi siya makakita. Nakakita ba kayo ng owl na naglilipad sa araw? Wala, kasi hindi niya, malabo yung kanyang paningin. No, pero, pirmis ang kanyang isip kung ano ang kanyang naririnig. Kung kayo po napunta sa kagubatan, may mga maapakan kayong mga tuyong dahon, mga tuyong sanga. At ito po yung naglilikha ng ingay. Kapag mayroon pong kuwago, kahit 100 meters ang layo sa'yo, dinig niya yun. Dinig niya. Kaya yung ating paningin at ang ating pangdinig, napakaganda po yung ating pagsasamahin. Kapag tayo ay nasa diwa ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Praise God. Kaya nga sabi dito, mga alagad, Panginoon, bakit tinadaan ninyo sa talinhaga ang inyong pagtuturo? Ano sagot ng Panginoon? Parang sabi niya, verse 8 o verse 9, makinig ang may pangdinig. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo idinadaan sa talinhaga ang inyong pagtuturo sa kanila? Verse 11. Sumagot siya,
ipinagkaloob sa inyo ang karapatang makaunawa sa hiwaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit, hindi ito ipinagkaloob sa kanila. It means, kapag tayo nasa diwa ng pagbabasa ng salita ng Diyos, mayroong ipinibigay ang Diyos sa atin. Ano po? Ano yung binibigay ng Panginoon? Unawa. Wisdom. Binibigyan niya tayo ng wisdom para lubos na maliwanag at marinig natin ang kanyang panawagan. At ating maunawaan, ano po? Ang hiwaga patungkol sa paghahari ng Diyos. Huwag na po natin gawin yung pupunta tayo sa simbahan, makinig tayo, pagkatapos makinig, magmadali tayong umuwi, pagkatapos umuwi, wala na. Pagkatapos linggo na naman, punta na naman tayo sa church. Purihin ang Panginoon. Verse 11. Mahalaga po dito, yung iyong nakita, ang iyong narinig. Ngayon linggo po ito yung ating gagawin. Verse 11, sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang makaunawa sa hiwaga tungkol sa paghahari ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Praise God. Kapag sinabi mo, mabuti naman, nakakaunawa ka. Ano yung pakiramdam ng iyong kausap? Ano pakiramdam? Natutuwa. Natutuwa. At kapag yan ay natuwa, lalo po yung magsusumikap. Ano po? Na alamin, tarukin, at pakinggan ang mga mabubuting bagay. Alam niyo po sa pagtitipon, kadalasan yung mga nakapasa sa exam, mga estudyante, kadalasan, ang pasado sa exam, yung mayroon di katulad nung pagkatapos ng exam. Sasabihin mo, Brad, sis, pasado ka ba? Aywan ko. Ang hilig natin palaging dumaan o pumunta sa mga alanganing bagay. Praise God. Kaya po napakahalaga ng salita ng Diyos. Kailangan natin ngayon ng salita ng Diyos. Hallelujah. Ang ating pong bansa, paiba-iba. May mga bagong batas. Praise God. Alam niyo po ba yung isang batas na hindi nagbabago? Ang isang mga salita o isang salita na napakasarap pakinggan. No? Hindi po pipintig ang tainga mo. Hindi po lalabo ang mata mo. Tingnan mo ako, lumabo, mata ko. Praise God. Pero yung paglabo niyan, pagsamantala lang yan. Ay, ang salita ng Diyos. Yung mga magaling makinig at yung mga nakakita ng katotohanan, sila yung mga taong pinagpapala. Amen? Chapter 12. Sapagkat, ano sabi? Sapagkat
Ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Noon pa man, sinabi na ito ni Propeta Isaias, mayroon silang mga mata na hindi makakakita. Mayroon silang tainga pero hindi makarinig. Pero ang sabi ng Panginoon dito sa kanyang mga alagad, mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakarinig ang inyong mga tenga. Kaya nga minsan may mga preacher kayong naririnig, pahiram naman ang inyong pakinig. Kasi ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, alam niya o alam natin na mayroon po itong mabubuting bagay na maibigay sa atin. Ano ba gusto niyo pakinggan? Yung sermon ni Mrs. nyo? O yung mga salita ng mga ano ba yung chismosa tawag? Anong tawag sa mga chismosa? Marites? Alam niyo kung minsan masarap pa pakinggan yung mga kwento ni Marites. Mas masarap pa kung minsan makita yung mga patayan o habulan. Tuwang-tuwa tayong manood dun. Praise God. Kailangan ng Diyos ang ating paningin. Kasi ang ating paningin, yun ang ating gagamitin para makita natin ang kagandahan ng nilikha ng Diyos. Para ma-appreciate natin ang mga pagpapala na gagawin niya sa atin. Praise God. Ang pakinig, yun po yung nagbibigay sa atin ng wisdom. Ulitin ko po, sabi ng Panginoon, mapalad kayo. Kaya tayo ngayong umaga sa lugar na ito ay napakapalad natin. Amen? Tayo po yung mga blessed people. Mga pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Naway ang pagpapala na ito, hindi lamang ngayon habang kayo nakaupo diyan. Sana ang pagpapala na binabanggit dito sa ating binasa, ay madala po ninyo ito sa inyong tahanan at maipamumuhay po sa loob ng isang linggo hanggat tayo ay nandito sa mundong ito. Praise God. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Sino ba yung mga taong naghihirap? Sino ba yung mga taong may mabibigat na trabaho? Di ba? Isa araw, nanood ako ng YouTube. Sa Saudi pala, lahat ng mga engineers doon, Korean. Babata pa nila. Mga engineer. At ang mga laborer, alam niyo ba kung sino sila? Pilipino. Kasi tayo, sige-sige lang. Okay na yan. Sige lang, basta nasa church ako. Okay lang yan. Basta naririnig ko si pastor. Wow. Hindi okay yun. Gusto nga natin kapag tayo pumunta sa mga kasala, meron tayong take out. Di po ba? Di po ba? Tuwan-tuwa tayo pag pinabalutan tayo. Sis, kumari, o take out mo. Ang lagay ba sa pakikinig natin, sa paningin natin sa salita ng Diyos, uuwi ba tayo na walang take out? Nakikita mo yung iba, pinabalutan, pinapadalhan, tapos
Ikaw nasa isang tabi. Praise God. Ito po'y mga illustration lamang na maaari po nating gamitin sa pang-araw-araw natin mga ginagawa. Dapat ang binhi ay maiasik. At kapag ang binhi maihasik, dapat ito'y tumubo. Lumago. At ang paglago nito may dalang pagpapala. Sabi dito, may 30, may 60, may 100. Yun po yung ating maititik home. Kapag bukas ang ating paningin at malinaw ang ating pangdinig patungkol sa salita ng Diyos. Hindi na po ako magtatagal. Pupunta na po tayo sa conclusion. Sabi dito, ang may malinaw na paningin at ang may malinaw na pangdinig, sila yung mga taong pinagpapala. Amen. Kung ano ang nakita natin ngayon at ano ang napakinggan natin ngayong umaga, please lang, gawin mo. Dahil sabi sa verse 12, ulitin natin. Ano sabi sa verse 12? Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kukunting na sa kanya, ay aalisin pa. Amen. Ito ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. Nakita po namin ang malinaw ang mga bagay na dapat naming tunguhin at narinig namin ang mga bagay na nais namin mapakinggan. Salamat po, Panginoon. Ang sabi mo po sa iyong salita, kahit yung isang tambo na inuugoy-ugoy, inihip ng hangin, papunta sa kanan, papunta sa kaliwa, hindi po siya mapuputol. Dahil ang salita mo, Panginoon, ay nagbibigay lakas. Nagbibigay tagumpay. In your word is a good purpose in our life. Kung wala po ang inyong mga salita, walang layunin ng aming buhay. Para lamang kaming kaputol na kahoy sa gitna ng karagatan. Walang direksyon. But Lord, thank you so much. Sa umagang ito, ginising mo ang aming diwa. Dinala mo kami sa katotohanan. At ang katotohanan ito, ang siyang magpapala sa amin. Ang iyong mga salita ay katotohanan. At ang katotohanan, ang magpapaunawa at magpapalaya sa amin. Salamat po, Ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Magandang umaga po. Pagpalain tayo ng Panginoon.